Magandang umaga! Ikaw ba ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa patalinhagang pagpapahayag? Mabuti, dahil ang topic natin ngayon ay patalinhagang pagpapahayag. Ngunit, bago ang lahat, aanyayahan ko muna kayong manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to binigay niyo sa amin. And Lord, sana rin po may maintindihan po ang aming viewers. And Lord, sana po i-bless niyo po ang mga naghanda na aming lesson ngayon. And Lord, sana rin po makatulong po itong aralin na to sa aming mga viewers. In Jesus' name, Amen. Patalinhagang pagpapahayag. Ang patalinhagang pagpapahayag ay sinasadyang paglaya pagtukoy sa paggamit ng mga pangkaraniwang salita upang maging kaakit-akit at maging mabisa ang pagpapahayag. Layunin din nito ang pagkatagdag na kagandahan sa isang katha, pasalita man o pasulat. Pagtutulad or simile. Sa pahayag na ito, dalawang bagay ang tahasang pinaghahambing. Dito ay ginagamit ang mga salita o pariralang katulad ng para o kapara ng, animo ay, wangis ng o kawangis ng, gaya or kagaya ng, at iba pang katulad nito. Halimbawa, si John ay kagaya ng isang maamong tupa ng mapagalitan ng kanyang ama. Pangalawa, animo ay kandila ang kanyang mga daliri sa kamay. Pagwawangis o metaphor sa Ingles. Sa pahayag nito, tiyakin o tuwiran ang pagkahambing ng dalawang bagay na magkaiba ang uri. Hindi na ginagamitan ng mga salita o parirala na katulad ng ginagamit sa pagtutulad o simile. Halimbawa, siya ang tinik na sa aking dibdib. Pangalawa, siya ay tigre kung magalit. Pagbibigay katauhan or personification. Sa pahayag na ito, ang karaniwang bagay ay binibigyan ng katangian at kakayahan na ay kinikilos ng tao. Halimbawa, kapag kasama kita kay bilis tumakbo ng oras. Pangalawa, nagsayawan ang mga halaman sa pagsikat ng araw. Pang-apat sa patalinhagang pagpapahayag ay pagmamalabis o hyperbole o exaggeration sa Ingles. Ito ay ang pagmamalaki o sadyang pagmamaliit sa isang bagay o sa isang tao. Halimbawa, nakalulusaw ang kanyang mga titig sa akin, nadurog ang kanyang puso sa nangyaring aksidente. Panglima naman ay ang pagsalungat o oxymoron sa Ingles, na may ibig sabihin na pagsasabi ng dalawang salita kung saan hindi sila dalawang konektado o magkaiba ang ibig sabihin. Ito ang mga halimbawa ng pagsalungat o oxymoron. Ikaw ang una at huli kong iibigin. Langit at lupa ang ating pagmamahalan. Gaya ng sinabi sa unang halimbawa, una at huli. Ang dalawang salitang iyon ay magkasalungat. Pagtawag o apostrophe. Sa pahayag na ito, parang kinakausap ang tao o bagay na wala naman sa harapan ng taong nagsasalita. Halimbawa, "O Diyos ko, ikaw na po ang bahala sa amin." Pangalawa, "Ulan, ulan, ika'y pumarito at iyong tiligan ang tigang na lupa." Uyam, irony or sarcasm sa Ingles. Sa pahayag na ito, ginagamit ang papuring pagpapahayag, ngunit kung kukunin ang literal na kahulugan ay di ka puri-puri. Halimbawa, "Ang ganda-ganda mo kaya wala tuloy na niligaw sa iyo." Pangalawa, sa sobrang niyang kasipagan, umulit siya ng pag-aaral. Ang pangwalo ay ang pagpapalit saklaw o synecdoche sa Ingles. Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagtukoy sa bahagi o kabuuan at maaaring kumatawan sa grupo o pangkat. Halimbawa, isasama ko ang aking mga magulang upang hingin sa iyong mga magulang ang iyong mga kamay. Marapat lamang nating igalang ang mga may mapuputing buhok. Ang pangsyam naman ay ang paglipat-lipat o transferred epithet sa Ingles, na may kaibig sabihan na pagbibigay ng mga salitang hindi kadalasang ginagamit sa mga bagay at para lamang talaga sa tao. Ito ang mga halimbawa ng paglilipat-lipat o transferred epithet. Ang uli ng sapatos ay lumulutang sa baha.
Ang mahiyayang araw ay nagtatago sa makapal na ulap. Ang paglipat-lipat o transferred epithet sa unang halimbawa ay ang ulilang sapatos, dahil hindi naman kadalasang ginagamit ang salitang ulila sa sapatos. Pabaliko o paradox sa Ingles. Sa pahayag na ito ay tila ang labag sa batas ng kalikasan ang tinutukoy na kaisipan. Subalit, kapag nabigyang kahulugan ay maaaring ibigay ang katotohanan ng isang ideya. Halimbawa, umunlad ang mundo dahil sa katamaran ng tao. Pangalawa, namatay si Rizal upang mabuhay sa alaala ng mga Pilipino. Paglumanay o euphemism sa Ingles, paggamit ng mga salitang magpapabawas sa tindi ng kahulugan o orihinal na salita. Halimbawa, magkakaroon din lamang siya ng kulasisi o kabit ay bakit sa isa pang mababa ang lipad o bayarang babae. Rhetorical na tanong. Isang uri ng pagpapahayag na hindi naman talagang kailangan ng sagot kundi ang layunin ay maikintal sa isipan ng nakikinig ang mensahe. Halimbawa, matitiis ba ng mga magulang ang anak na nahihirapan, nagugutom at nagmamakaawa? Paralelismo. Ito ay paggamit ng mga inihanay na kaisipan sa magkakahawig na ekstruktura ng pagpapahayag. Halimbawa, ang mga bandido ay may pangako na sama-samang nabubuhay, sama-sama ring mamamatay. Pagsusukdol o climax sa Ingles. Ito ang paghahanay ng mga pangyayaring may papataas na tinig, sitwasyon o antas. Halimbawa, mabilis na humupa ang hangin, napawi ang malakas na ulan, muling sumilaw ang liwanag ng araw na nagpapadya ng panibagong pag-asa. Anticlimax. Ito ay pahayag ng kabaliktaran ng pagsusukdol. Halimbawa, noon, ang bulwagang iyon ay puno ng mga nagkakagulong tagahanga hanggang sa unting-unting napabawasan ang mga nanonood. Padalang ng padalang ang mga pumapalakpak at ngayon maging mga bulong ay waring sigaw sa kanyang pantinig. Pagtatambis o oxymoron. Sa pahayag na ito ay ginagamit ang mga salita o pahayag na magkasalungat. Halimbawa, ang buhay sa mundo ay tunay na nakakakatwa. May malungkot at may tuwa. May hirap at may ginhawa. May dusa at may pag-asa. Pag-uyam o ironiya or irony sa Ingles. Ang pahayag na ito ay may layuning mangutya ngunit itinatago sa paraang waring nagbibigay papuri. Halimbawa ng irony sa Ingles or pag-ugyam. Kahanga-hanga rin naman ang taong iyan. Matapos mong arugain, pakainin at damitan ay siya pa ang unang mag-iisip ng masama sa iyo. Paralelismo. Sa pamamagitan ng halos iisang estruktura, inilalatag ang mga ideya sa isang pahayag. Halimbawa, iyan ang disiplinang militar, sama-samang lulusob sa mga kaaway, sama-sama rin mamamatay o magtatagumpay. Alusyon. Tinatawag na tukoy ni Alejandro, ito ay kasangkapang panretorika na gumagamit ng pagtukoy sa isang pook, katotohanan, kaisipan o pangyayaring iniingatan sa pagkataong sulok ng alaala ng isang taong may pinag-aralan. Letrang A. Alusyon sa heograpiya. Ang Mount Apo ay tinuturing Mount Everest ng Pilipinas. Letrang B. Alusyon sa Biblia. Nang siya'y mahalal na pangulo ng bansa, siya'y naging Solomon sa kanyang panunungkulan. Letrang C. Alusyon sa mitolohiya. Si Janela Santos at ang itinanghal na Venus sa ginanap na lakambini ng QC. Sa letrang D. Alusyon sa literatura. Anilay, ang kanyang kilos at titig ay si Crisostom Ibarra na kasalukuyang panahon. Sa letrang E, alusyon sa kasaysayan, ang kanilang pag-aaklas ay hindi na muli magaganap sa EDSA. At dito nagtatapos ang pagtatalakay tungkol sa patalinghagang pagpapahayag. Muli, kami ang Group 6 ang tagapagpahayag ngayon. Salamat sa panonood.